At ito po ay lubos natin pinagpapasalamat kung bakit ang ating po mga children ay medyo maingay at medyo hindi separated. Pero lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos. At ngayong oras na to, nais natin na tayong lahat ay naririto at sama-sama kasama ang children, ang adult, ang young people. So ngayong umaga, nais ko pong batiin ang atin pong mga bisita. Si Sister Mila. Si Sister Mila, sino po ang nagkakilala niyo dito? Si Sister Ann. Welcome po, magandang umaga. Si Nanay po, sino po ang nag-invite kay Nanay? Padaan lang si Nanay. Magandang umaga po. Kayo po ngayon ay nasa Word of Grace, Reformed Baptist Church. At tayo po ay nasa Worship Sunday. Ngayong umaga po ay atin pong tatalakayin ang aklat ng Korinto. Unang Korinto, 1 Corinthians, chapter 15, verses 1 to 11. And the title is The Gospel of Grace for Every Day. Napansin po natin, iba na yung awit natin. Magbabago yung awit natin, ibig sabihin, we are starting with the new month. Ngayon po ay buwan ng Abril. Tignan po natin ang atin pong tema para sa buwan ng Abril. Our theme is the power of resurrection. At ito po ay matatagpuan sa aklat ni Juan 11:25, I am the resurrection and the life. Nawala. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So napakaganda po ng mensahe na ito at sa panimula po ng buwan ng Abril, alam po nating lahat, dito po pumapasok ang tinatawag po nating buwan ng pangingilin. Yun po yung ating naalala. Ang buwan po ng Abril ay mainit. Umpisa po ito ng tag-init. At the same time, marami sa mga Pilipino ay tinatawag itong buwan ng pangingilin. At para sa atin naman, mga Kristiyano, ito yung araw ng atin pong inaalala, hindi inuulit, hindi ginagaya ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. So bilang Kristiyano, lumalagong Kristiyano, maraming kultura, maraming tradisyon na dapat po nating tinitignang mabuti kung atin pong susundin o atin pong tutuklasin kung ito po ay sinasabi o naaayon sa kanyang mga salita. Kasi po, mga young people, baka may mga mga nagpapayong buwan ng Abril, mahal na araw, bawal maligo, bawal maingay. Kasi ngayon ay buwan ng pangingilin. Wag na wag kayong maglalaro, mag-iingay, dyan lang kayo sa loob ng bahay, bawal ngumiti. Dahil Holy Week. So tignan natin ngayon sa atin pong perspective, sa atin pong mga Kristiyano, papaano ba natin dapat alalahanin ang mahalagang buwan na ito at mahalagang araw. At maganda sa ating mga Kristiyano na balik-balikan yung kasaysayan na yon. Ito po nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kung paano tayong binago ng Diyos. It is not for history's sake, but for the sake of the gospel. Kasi yun po ang passion ng mga reformers noon. No? At eventually, kumalat sa buong Europa yung ganyang mga kaalaman. Hindi para mag-imbento ng kung ano-anong katuruan, kundi para hamunin ang church, ang iglesia. Tayong mga Kristiyano na bumalik sa ugat nito at balik-balikan
ang gospel, ang biblical, ang doktrina ng mga apostol. Alam po ba natin na ang doktrinang ito is the heart, ang puso ng gospel. And ito ay nakasummarize. Lagi itong binabanggit ni Sister Ann, ni Pastor Ruben, ni Deacon Philip, yung 5. Alam niyo ba natin yung heart of the gospel? The 5 solas. Ito po ang 5 solas. Sola Scriptura. Scripture alone. Ikalawa, solas Christus. Christ alone. Ikatlo, sola gratia. Grace alone. Ikaapat, sola fide. Faith alone. At soli Deo gloria. Ito yung laging binabanggit ni Sister Ann. Pasasalamat. Glory to God alone. Sapagkat tayong mga Kristiyano, we are basing the result. Lahat ng pangyayari sa buhay natin, bad or good, we consider it as the grace from God. Kung kaya nga, hindi tayo ganun nababahala kapag tayo ay nasa estado ng pagharap sa matinding dagok o suliranin sa buhay. We always give glory to God alone, whether it is good or bad. Ang kaligtasan po natin ang basihan ng pagtanggap sa atin ng Diyos at para maituring tayo mga makasalanan na matuwid sa harapan niya, we call it justification, no? At ayon lang sa tinuturo ng Biblia. That is why it is very important, young people, children, at yung mga bago pa lang sa Kristiyano, where to go if we are very down, if we are very depressed. We need to know who we are going to trust. Sino ang mga taong ating hihingan ng ang mga payo patungkol sa ating hinaharap na suliranin. Kung hindi Kristiyano ang ating pupuntahan, we might end like maniwala sa hula, maniwala sa luck, maniwala sa fortune, maniwala sa anting-anting, maniwala sa swerte, maniwala sa himala. Those are perception of people. But we, as Christian, always follow this one. And what do you notice with the 5? It always all boils down to the Scripture, to Christ, to grace, to our faith, and to our God. We are giving everything to God, whether good or bad. At dahil lang sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin at hindi sa kanyang gawa para sa atin at para lang sa tinatawag nating karangalan ng Diyos. Tama-tama rin naman po sapagkat ang sermon natin sa unang Korinto, no? Sa 1 Corinthians is by God's providence, no? So we are going back to the book of 1 Corinthians. Dito, sa chapters 5 to 15, may kinalaman ito sa katawan or body. Yung atin pong chapters 5 to 7, tungkol sa sexual purity. Ano naman yung chapters 8 to 11? Ito ay tungkol sa pagkain. At yung 12 to 14 ay larawan ng church bilang isang katawan. Ano yung binasa natin today? It's chapter 15. Ito ang chapter 15 ay may pagtanaw sa bodily resurrection natin. Tama-tama sa tema natin sa buwan ng Abril. So, sa unang Korinto, chapter 15, verses 1 to 11, panimula ng bago at huling seksyon. Ito sa sulat ni Pablo sa iglesia, sa church sa Corinth, na tumatalakay
sa iba't ibang issue ng concern ng church. Meron dito tungkol sa division ng iglesia. Meron dito tungkol sa conflict, yung relasyon. Meron naman sexual sin. Meron tungkol sa church discipline. Dinidiscuss po natin yan. Tungkol sa marriage, tungkol sa singleness, tungkol sa magkaiba pero complementary role ng lalaki at ng babae. Tungkol sa pagkain, tungkol sa idolatry, tungkol sa worship, tungkol sa church ministry, at tungkol sa spiritual gift. At ngayon, dito po sa chapter 15, sa binasa natin kanina, medyo mahaba, ito yung issue na sinasabi ng iba sa iglesia o sa church na wala daw bang resurrection of the dead. Sa verse 12, yung iba nalilito tungkol sa future bodily resurrection, no? Na para bang hindi na mahalaga ang katawan ng tao. Hindi ba mahalaga? Espiritu lang ba ang mahalaga? Kaya kung mapapansin nyo, sa lahat ng section, next slide, ng chapter 15, no? Ito yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ang highlight niya dito sa chapter 15 ay ang kanyang muling pagkabuhay. Ito yung dinidiscuss o ito yung ipinagdiriwang na tinatawag na Easter Sunday. Kanina, pumasok ako sa Robinson kasi I need to buy, yan, yung iniinom ng mga bata. Nakalagay doon, register, Easter Sunday. Ang daming itlog. Mag-register na, mga activity. Napansin nyo, di ba? Pag Easter Sunday, napofocus sa hanapan ng itlog. Easter egg hunt. Excited ang mga bata. Excited ang matatanda. May makikita kayong Easter egg. So let us see kung may kinalaman ba ito. Ano ang halaga nito sa pagdiriwang? Sabi dito, ang kanyang muling pagkabuhay na para kay Pablo ay central content. Ito yung gitna, sentro ng gospel message. So we have here from the beginning to end ng letter niya na ipinapakita kung gaano kahalaga sa ating mga Kristiyano and sa ating churches to always go back, balik-balikan, pero hindi uulitin. Ang pagpapako sa krus ay ginawa na ng ating Panginoon. Tinapos na. Kumbaga, there's no more repetition. Kaya hindi po tayo sumasang-ayon sa pagpapapako sa krus sa ngayong panahon. Dahil ito ay malaking, like ko naririnig kay Pastor Ruben, insulto sa ating Diyos. Para bang sinasabi nating, hindi pa ba sapat ang ginawa ng Diyos at kailangan pa natin itong ulit-ulitin at gawin sa sarili natin? Nobody can do that. Only God can do that. And God already saved us from our sins. At hindi na dapat siya ulitin. To always go back na balik-balikan, ang mensaheng ito na we are all so prone to forget. No? At yan po ay ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. So mga kapatid, sa verse 1 pa lang, pinapaalala sa atin, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ayan ang bungad. Literally, yung pinagpala, no, sinabi dito, ay ipinapaalam. Pinapaalam. Pero dahil alam na naman nila yan, kaya ang meaning ay sinasabi ipinapaalala. Tayo kasi ay forgetful. Mabilis tayong makalimot sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kung kaya nga, may mga Kristiyanong nanlalamig, bumabalik sa dati sapagkat nakakalimutan natin ang
napaka-importanteng bagay na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. No? Hindi po ito ang first time, ang unang pagkakataon na ipinaalala ang gospel, hindi sa atin kundi sa kanila. No? Actually, ang buong 1 Corinthians, kung babasahin natin mabuti, ay paglalapat ni Pablo ng gospel na yon sa life ng iglesia. Anong sabi niya sa 13 to 22? Ito yung first importance o pinakamahalaga sa lahat. Next slide. So sabi niya, "O taste and see that the Lord is good." Ang paalalang yan ay parang ibinabahagi sa atin gaano kahalaga o kaimportante ang gospel para sa atin. Next slide. So, i-divide natin ang binasa nating verses 1 to 11 sa tatlong bahagi. Ang verses 1 to 2 ay about the necessity of the gospel. Ito yung pag-uusapan natin kung bakit kailangan natin ngayon sa ating iglesia, bakit kailangan natin ng gospel. Pagdating sa verses 3 to 7, the message, ano ang mensahe ng kasulatan. Titingnan natin kung ano ang laman nitong gospel. At ang huling bahagi ay verses 8 to 11, the power of the gospel. Titignan natin kung papaano napatutunayang makapangyarihan itong gospel na ito. So tatlo po yan. At ang ating way of application at sa bawat bahagi ay susubukan nating i-connecta ito. I-connect natin ito sa 5 solas. Sa 5 sola, sa life at sa ating mga ministry. And by the end of the message, ang panalangin ko po ay makita natin lahat, pati ako. At matikman natin talaga kung bakit tinawag itong good news at kung gaano ka good news ang gospel na ito. Kaya nga, taste and see that the Lord is good. That the Lord is good. Let's start with the first. Yung una natin ay verses 1 to 2. Meron tayong ilang bagay na dapat pansinin sa itinuturo ng verses na ito. Although 2 verses lang yan, marami tayong makikita na ang gospel ay mabuting balita, na ang gospel ay para sa buong iglesia, na ang gospel ay para sa buong buhay po natin. Hindi lamang ngayon, bukas, kundi hanggat tayo ay nabubuhay, kailangan po natin ito. Ang gospel ay instrumento ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sinasabi ni Pablo na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo sa verse 1. Verse 1, ang ipinangaral ay galing sa salitang evangelizo. Evangelizo, ang pagpapadala ng magandang balita o mensahe. Yung gospel po ay magandang balitang ibinabalita ni Pablo una sa mga tao sa taga-Korinto. Ito rin yung salitang ginamit niya sa verse 2. Pareho lang. Verses 1 and 2, sinabi niya, nang tukuyin po niya ang salitang ipinangaral. No? Ebangheliso, ibinalitang magandang balita ko sa inyo, good news. Good news. Hindi po good advice, kundi good news. Kasi ito ay tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin sa magandang balita at para ito kanino. Ikalawa, yung gospel ay para sa buong church, mga kapatid. Ngayon, ipinapaalala ko sa inyo muli sa verse 1, ang kinakausap po ni Pablo dito at pinapaalalahanan ay buong iglesia. Kasama po tayo doon. Kaya nga, sa ating paglago bilang iglesia, palagi kong sinasabi, hindi tayo dapat parang pagano. Na dito, mag-church, susunod,
sa ibang lugar, susunod sa ibang lugar. Napakahalaga po na meron tayong home church. Ito po yung mag-aalaga sa atin. Ito po yung kikilalanin ninyo ang bawat miyembro. I can name you one by one. And I can tell you ano ang problema ng pamilyang ito, ng kabataang ito. And by the time we are facing difficulty in our life, kung tayo ay estranghero sa isang napakalaking church, ni isa wala kang kilala. Pero pag pumunta ka doon, complete instrumento, comfortable, presentable, napakaganda ng upuan, napakaganda ng lugar, and yet, when you step in on the church, until ending of the sermon, you just go home with what you heard from pastor. And that's it. Wala kang kakilala, wala kang masabihan, kapatid. May problema ako, Sister Tess, pwede magkita tayo sa McDo, mag-usap tayo, at pakinggan mo naman ano ang pwede kong gawin. That's church. That's second home. Pero kung pagbabasihan po natin ay physical na aspeto ng iglesia, definitely hindi tayo lalago. Sapagkat palaging ang sentro ay sarili lang natin. Hindi po ganon ang iglesia. You must know each one. Kaya tayo, pagkatapos mamaya, magla-lunch tayo, kakain tayo, hindi agad tayo magmamadaling umuwi, kasi may konting chika-chika, may konting kain-kain, at konting kumustahan sa mga nangyayari sa ating mga buhay. And hindi nagtatapos. Kasali ka sa GC. Kasali ka, kabahagi ka sa lahat ng plano ng iglesia. Alam mo ang nangyayari sa loob at labas ng iglesia. And we call it church. It's not the building, it's not anything else, but the Word of God preaches, at alam natin na ang lahat ng preaching should be gospel-centered. Hindi ito hahanguin sa psychology, hindi ito hahanguin sa academe, hindi hahanguin sa talino ng tao, sa aklat na isinulat ng isang napakagaling na author. Because we only believe in one book, and that's the Bible. Ito yung standard natin. Kaya po mahalaga yung atin pong binabanggit dito, ang gospel ay para sa iglesia. Ikatlo, ang gospel na ito ay para sa buong buhay natin. Buong buhay. In sadness, in gladness, in success, in failure, sa ating kabataan, sa ating katandaan, iisa lang ang ating pinagbabasihan. Makikita ito sa progression ng response natin sa gospel. Nang marinig na ito sa preaching ni Paul, tinanggap. Iyon yung term. Sa verse 1, receive. Parang isang package, no? Galing sa delivery, galing sa Shopee, galing sa Lazada. Receive. No? Tapos na yon. Yung first time na nag-respond po sila in repentance and faith. Tapos, yung gospel daw na yon ay naging saligan ng inyong pananampalataya. In short, wala tayong pagbabasihang iba. Hindi tayo maniniwala sa hula. Hindi tayo pupunta sa Quiapo. Hindi tayo maniniwala na pag yung sanggol, lagyan mo ng beads na black, white, maiiwas sa engkanto. Hindi natin lalagyan ng sinulid. Hindi natin pagbabawalang magwalis sa gabi na lalabas ang swerte. Ang dumi-dumi ng bahay mo, ayaw mong walisan. Gabi na, huwag mong ilabas ang swerte. Those are myths. Those are stories created by people only. And we do not believe in people. What we mean is that it's the Bible, it's God
that will tell us what to do. Diyan po tayo binabago ng Diyos. We are not disrespecting culture and tradition, but rather we believe kung ano yung written. Kaya po nagkakaroon tayo ng pagkaunawa. Binubuksan ng Diyos ang ating tamang kaisipan sa tamang gagawin natin at tamang ididesisyon natin sa ating mga buhay. Sumablay man tayo at alam natin yan, tayong lahat ay hindi perpekto dahil iisa lang ang perfect. It's God. But nevertheless, we always thank the Lord for all those things that based on our failures, we learn. And we know that we realize na it's not in our own capacity that we should decide. Ang lagi natin dapat iisipin, ano ang sinasabi ng Diyos na gawin natin? Ano ang bulong ng puso natin mula sa Diyos? Kaya nga, we always say, to God be the glory. When somebody says, congratulations, you are promoted, ang galing mo. No, it's because of God. Kaya I am promoted. It's Him who gave me the wisdom, the knowledge, the ability to succeed. Ang galing mo, perfect ka, wala kang summer class. Wala kang babalik ang subject. Oo nga, God always guided me. I'm so thankful to God. Laging meron tayong sambit na salitang, it's because of God's grace. Kaya tayo pinagpapala. Ang gospel na ito ay instrumento ng Diyos para sa kaligtasan natin. Naliligtas tayo sa pamamagitan nito, by which you are being saved. Yan ang sabi sa verse 2. Being saved. May D, S-A-V-E-D. Ito ay being saved, present tense, pero when we walk of salvation, past tense ang ginagamit, no? Naligtas na ako. Naligtas, hindi maliligtas. Naligtas. I am saved by your grace. No? Sabi sa Romans 8:24, we're saved. Sa Ephesians chapter 2 and 5, have been saved. Bagamat perfect tense ang gamit niya dito, naligtas na tayo, pero nagpapatuloy pa ang epekto nito. Continuous, no? Minsan naman yung future tense, sabi sa Romans chapter 5, verses 9 to 10, shall. Shall is future, no? Be saved. Pero yung save niya, laging may di sa dulo, no? Sa verse 2, ang passage natin ay present tense po ang gamit niya. When we talk about salvation, dapat mas maging malawak ang tingin po nating lahat dito. Totoong naligtas na tayo, done deal. No? Done deal na yon. Tapos na. Pero, nagpapatuloy ang ginagawang pagliligtas sa atin ng Diyos because every day we are facing different scenario, difficulties in our lives. Hindi lahat pagpapala. Hindi lahat happy moments. Hindi lahat success. Napansin nyo? There are times kung kailan parang feel mo, malapit ka sa Diyos, parang ang daming dumadating na suliranin. That's how God is telling us, just trust me. Still, and I will be your God. Be still. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin lahat. No? Ito po ang ginagamit niyang paraan o instrumento. The gospel being preached to our hearts over and over again. Napansin nyo? Huwag kang magsimba ng isang buwan. Physically, spiritually, emotionally, are all affected. Kasi hindi po tayo na
kakarinig, hindi patuloy nagiging consistent na the grace of God is flowing over our lives. Ang nangyayari po, na-stop yung ating connection with the Lord. So, it becomes easy for us to ignore things not pleasing to God. Nagiging prone tayo sa kasalanan. Nagiging mas prone tayo sa pagkakamali. Nagiging mas prone tayo sa pagkalimot. That is why most of us are trying our best to be here every Sunday. Every Sunday, kahit ano mangyari, I will be at the church. Kasi nai-strengthen, napapalakas, at patuloy na namumuhay sa ating isip, dumadaloy sa ating puso, at ang effect ay nakikita sa ating mga gawa. So, yun yung flow ng gospel, pagpapatuloy. Kaya ang sabi dito, ang gospel na ito ay instrumento ng Diyos para sa kaligtasan natin. So kapag sinabi ng mga reformers ng sola scriptura, tayo, reformist, scripture alone, Biblia lang ang batayan natin kung ano ang paniniwalaan natin sa gospel at sa real life situation. We need to apply that. Kung ano ang tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, iyon din dapat ang ating tatanggapin. Hindi dapat mahaluan ng iba at maging malabo o malabnaw para sa atin yung mensaheng iyon. Pag ito ay malinaw sa ating isip, nagiging malinaw ang pagde-decide natin. Nagiging malinaw ang pananaw natin sa buhay. Nagiging malinaw ang mga bagay-bagay na ang hirap harapin. Nagiging madali ang magpatawad. Nagiging madali ang mapagmahal at mapagbigay. These are effects or result. Our actions, ang gawa natin, hindi ito ang magliligtas sa atin, kung hindi ang ating pananampalataya sa Diyos. Ipapasa, pero pangahawakan pa rin natin. Ito yung implication sa sola fide o by faith alone. Yung justification po natin, itinuring tayo ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo at walang halong gawa natin. Pero dapat po nating unawain itong faith na to, itong pananampalatayang ito, yung justifying faith. Ito po yung saving faith. At ito yung faith na magpapatuloy na pinanghahawakan na ginawa ni Kristo para sa atin. Walang bibitaw. Ano mang mangyari sa atin, maghirap man tayo, mawala man ang lahat sa atin, hindi po tayo bibitaw. Kasi iyan ang pagpapatunay ng ating pananampalataya. Second, we have verses 3 to 7, the all-important messages of the gospel. Ito po ang 3 to 7. Dito po ay makikita nating si Kristo'y namatay, si Kristo'y inilibing, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y nagpakita. So, kaya naman nasabi ko kanina na ipinapasa sa iba kasi ganun yung salita na ginamit ni Pablo sa verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin. So, ganito rin ang mga salitang ginamit niya about the Lord's Supper. No? Tinanggap niya ito mula sa Panginoon, ipinapasa naman niya ito sa iba. At tinanggap niya yung package na yung i-deliver naman niya sa iba. Pasa-pasa. For I delivered to you as of first importance what I also received.
Parang ganito, nakarinig ka ng salita ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay mo, ikaw lang ba dapat ang mag-enjoy? Siyempre hindi. You want others to also experience the power of the gospel. Kung kaya nga lahat tayo dapat ay missionaries, lahat tayo dapat ay nag-share ng salita ng Diyos. In our own capacity, minsan in a small group, in a small talk, in a reunion, in friends gathering, we have to do that. If you cannot say it, if you cannot explain it, at least it reflect on your life. Yun ang pinakamahalaga. Sabi, di ba, may kasabihang, action speaks louder than words. So, mas nakikita sa atin ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pamumuhay natin. Example, itong mga nag-aaral. Exam. Karaniwan yan sa university. Hindi lang sa university, sa high school. Huy, nag-exam na yung kabilang section. Alam mo ba, ito yung mga itinanong? Ito yung mga sagot sa exam at na-overheard mo. Kristiyano ka, ha? Patingin. Patay. Patay. Sasabihin ng kaklase nyo, akala ko ba, Christian yun, pala nangungopia rin. Pala, hindi rin honest. O, simple lang yan, di ba? Binigyan ka ng nanay mo, bumili ka nga ng asukal sa tindahan. Binigyan ka ng 100 pesos. Yung nanay ko makakalimutin eh. Hindi ko nasasoli yung sukli. Bala. Nay, yan na yan na. Nakabili na ako. Iniintay mo kung sasabihin ng nanay mo yung sukli. Eh, walang sinasabi yung nanay. Diretso na yan sa bulsa. Hanggang maalala ng nanay mo na, o nga pala, nung isang araw, pinabili kita nito. Asa yung sukli, ha? Nilagay ko yan eh. Ang daming palusot. Diba? So, in our life, dapat siya ay evident. In a small or big things, big or small amount, it doesn't matter. Kahit 2 piso yung sukli, bujik, nasaan ka ba? Ibabalik. 30. Kahit 5 piso yung sukli, ibabalik. Iintayin mong sabihin ng nanay mo, sa'yo na yan. Ayun. Sige, 30, sa'yo na yan. Ayan. At saka mag-i-enjoy ka sa sukli. No? Ang gospel ay mabuting balita. Hindi ito tungkol sa ginawa mo, hindi ito sa ginagawa mo o gagawin mo. Ito ay tungkol kay Kristo at sa natapos niyang ginawa. Hindi po ito fake news. Daming fake news ngayon, no? Ito ang totoong nangyari sa kasaysayan, no? Ngayon, sa papalapit na Holy Week, maraming palabas sa TV about the Bible. Just be careful din kasi hindi lahat ng nagpapalabas ay based on the Bible. Tignan nyo sino sponsor, ha? Sino yung may sponsor ng movie, ng palabas. Kasi binabago nung iba. I'm not referring to any sect, pero maging mapanuri po tayo sa panonood kasi baka maiba yung aspeto ng mga bata tungkol sa creation. Creation. Ang daming cartoons. Ang daming mga ano. At ngayon, ang daming promotion sa TV na may palabas na ganito sa Holy Week, lalo na yung Holy Thursday. Sa Holy Friday, hindi na kayo busy, nasa camp tayo eh. Pero yung Holy Monday, Tuesday, Wednesday, walang mga palabas. Yan ay tungkol dyan. Pero again, mapanuri po tayo sa ating pinapanood. Si Kristo'y namatay. Sa verse 3, no? Sa ating mga kasalanan, sabi niya, si Kristo'y namatay dahil o para
sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan sa verse 3. Matapos na si Kristo ay mamuhay ng matuwid, siya ay ipinako sa krus na para bang isang kriminal. Para bang isang kriminal. Namatay siya. Pero alam nating lahat. Alam niya na mangyayari sa kanya yan. Alam niya na siya ay ikakatwa ng kanyang mga disipulo. Alam niya na papasanan niya ang krus. Alam niya na makakatabi niya ang dalawa. Sa kabila yung magnanakaw at isa ay kriminal. Alam niya lahat. Para ano at para saan. Ito po ay totoong para sa ating mga kasalanan. Kung kaya nga, maraming mga matured Christian na kapag naalala nila yung araw na tinanggap nila si Jesus, yung tinatawag mong, born again ako ng taong 2022, napapaiyak. For some of us will say ang OA. Pero alam nyo why we tend to cry? Because we see ourselves hindi karapat-dapat, madumi, makasalanan, unpure. Pero pinatawad tayo ng Diyos. At sa tindi ng suffering, yun lang hagupitin ka, hindi ng ng simpleng pamalo. Yung dulo nun, may parang spike, parang bola na may tusok-tusok, na kapag hinampas sa'yo, pag hinugot, kasama laman. Kasama laman. Kaya nga yung butot laman ay nakikita na kay Jesus. Hindi po siya nagbigay ng anumang reklamo, kundi pagsunod, obedience sa Panginoon. Ito ay para sa ating mga kasalanan. Kasi po, yan ang problema po natin, no? Yung kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Even Kristiyano na tayo, ito talaga ang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Alam nyo, sa dami ng mga nakasama natin sa iglesia, may mga dati tayong kasama aktibo, nahihiyang bumalik sa iglesia kasi alam nila that they go back doon sa kinamumuhian ng Diyos. At kailangan tayo na patuloy na nagre-remind sa kanila, maraming beses we will be disappointed, hindi makikinig. Hindi tayo pakikinggan. Mas mahirap pabalikin kesa mag-encourage ka ng bago. Yung hindi pa nakakakilala, paliwanagan mo, ma-realize niyang mahal siya ng Diyos, mahikayat mo. Pero yung dati mo nakasamang tumiwalag at gusto natin pabalikin, napakahirap. Naghahalo ang pride, ang kasalanang hindi bitaw-bitawan, kaya po nahihirapan. Pero alam nyo, in our prayer, lagi natin silang sinasama. We do not judge. Wala po tayong karapatan to judge. Ang sa atin ay puro panalangin. Sana ay magkaroon ng pagkakataong maalala nila ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay at ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, si Kristo'y inilibing. Totoo namang inilibing siya on verse 4. Yung significance nito ay para patunayan na siya ay totoong namatay. Hindi po pwedeng namatay siya pero hindi natin masasaksihan. Hindi magiging makatotohanan. Ito ay totoo, siya po ay totoong namatay. At kung totoong namatay siya, totoo rin yung account na siya ay muling nabuhay. In the mind of those who are not yet matured, it's very hard to accept the fact na namatay siya, nabuhay siya. Kasi hindi yan paniniwalaan ng mga Kristiyanong hindi ganoon kalalim ang pundasyon ng pagsasakripisyo ng Diyos sa atin. Pero for us, naniniwala tayo kasi alam natin
na ito ay nasusulat sa history ng pagkabuhay at pagkamatay ng Diyos. At sa kanyang pagkabuhay, ito yung historical fact ng resurrection ng Panginoon kung bakit tuwing linggo ng pagkabuhay, ang buong mundo ay totoo namang nagdiriwang. Sa paraan lamang ng pagdiriwang tayo naiiba. So sa atin po, ang kanyang pagkabuhay ay namananatili hindi lamang sa araw ng pagkabuhay na sineset taon-taon, kundi alam natin at batid natin na buhay ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Nasa sentro din po ito ng gospel. Kasama yung pagkamatay niya at ang focus po ni Paul sa chapter 15 ay siyang tatalakayin niya para patunayan, no? Para patunayan din yung future resurrection of the body na itinatanggi ng iba. Sabi sa verse 4, muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Nasa later part po ito ng Isaiah 53, sa aklat ng Isaiah. Kasama po ito sa plano ng Diyos na natupad, no? Hindi makapagliligtas sa atin kung siya ay mananatiling patay. Hindi. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang pananampalataya natin at mananatili po tayo sa kasalanan natin kung hindi po siya nabuhay. Kaawa-awa po tayong lahat. At kung hindi talaga nangyari sa kasaysayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi po sa verses 17 to 18, nagbigay siya ng makakapagpatunay dito. Si Kristo ay nagpakita. Merong ebidensya. Kumbaga nga ay evidence, no? Sa verses 5 to 7, bagamat nagpakita, una si Jesus sa mga babaeng disciple niya. Ang galing, no? Kung kanina siya una nagpakita, sa mga babaeng disciple niya. Hindi niya sinama si Pablo dito. Siya, nagpakita kay Pablo at saka sa 12 sa verse 5. Doon pa lamang. Yung 12 ay nakasanayan ng tawagin o tawag sa original apostles, yung 12. Bagamat wala na si Judas. Siyempre, nagpakamatay na nga si Judas, di ba? Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. No? Hindi lamang pala sa mga babae, sa disciple niya, nagpakita rin siya sa mga kapatid na nagtitipon-tipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na po ang ilan. Sabi sa verse 6, hindi sure kung kailan nangyari ito sa 40 days na namalagi pa si Jesus. Siguro dito nakuha ng mga Pilipino yung 40 days ng pagkamatay. Pag namatay daw yung tao, 40 days, pagala-gala pa siya dito sa mundo. Pagkalipas pala ng 40 days, tsaka pa lang siya aakyat sa langit. Kaya dapat, sa araw ng pagkamatay niya, araw-araw magdadasal. Pagdadasal natin na siya na ay patawarin, sana siya ay makarating sa langit, wala na pong saysay. Ang lahat ng panalangin kapag patay na ang tao. Sineshare ng tao kapag sila ay buhay. At kailangan marinig nating tinanggap nila si Kristo sa kanilang mga buhay. Pag ito ay kinamatayan na, wala na pong saysay ang lahat ng ritual. Lagyan mo ng sisiw para malaman yung mga pinatay na hindi matagpuan ang pumatay, may sisiw. Ewan ko ba ano naman yun, no? Sa ibabaw. Sa Chinese, sorry Sister Tessa, nagtatrabaho ako sa Chinese school eh. Ang dami gumagawa ng malalaking bahay na gawa sa papel di hapon. Yan. Gagawa ng eroplano para pagdating sa langit may eroplano. May kotse para pagdating sa langit meron din silang mga bagay. Malaking mansyon. Meron pang ang patay may hawak na pera.
pabaon para hindi maghirap sa langit. Hindi na nga natin kailangan sa langit ang lahat ng material na bagay sapagkat ang lahat ay ipagkakaloob na sa atin ng Diyos. Kaya mga ito ay hindi po natin dapat ine-embrace. Kailangan nating makita na ang lahat ng bagay ay ginawa na ng Diyos para sa atin. No? Nagpakita rin siya kay Santiago. No? Kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Ang mga apostol na binabanggit dito ay mas malaking grupo pa sa original na 12. Kasama si James, si Santiago, na half-brother ng Panginoong Jesus at si Apostol Pablo. Siyempre, ito ay babanggitin niya sa mga succeeding verses. No? Yan po yung sinasabing the gospel is about Christ and the church is about Christ. Ano po yung last part? Verses 8 to 11. The transforming power of the gospel of grace. Sabi niya sa verse 8, sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Chronologically, siya ang huli sa mga apostol na nakakita sa risen Christ. Ito po ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi lamang sa historical o doctrinal facts para kay Pablo. Ito ay personal at ito ay naranasan niya mismong si Pablo. Kaya patuloy niya itong ibinabahagi sa ating lahat. Napatunayan niya sa buhay niya ang kapangyarihan nito na bumago ng buhay. Kung paano tayo binabago ng Diyos, ganun din si Pablo. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. At makikita lang talaga kung gaano ka-powerful itong gospel of grace kung aalalahanin po natin kung saan ka nagmula. Kung ano ang kalagayan mo dati. Yan ay nung hindi ka pa Kristiyano. Kung gaano ka ka-undeserving. Kung gaano tayo ka-unworthy. Ano po ang sabi niya sa verse 8? Ayan na yon. Sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Isa naman yon sa criteria ng pagiging apostol. Ibig sabihin, wala nang sumunod pa sa kanya. Enough na yung mga ebidensya na ang Diyos ay totoong namatay at totoong nabuhay. And not just chronologically. No? Ito ay gusto din niyang ipakita na undeserving siya. Kahit si Pablo, kahit siya ay apostol. Sinasabi niya, siya ay undeserving, hindi lang sa pagiging apostol, kung hindi sa pagiging Kristiyano. At tayo, nararamdaman natin yan. Araw-araw. Sa mga pagkakataong bumabagsak tayo, di ba we feel like, I'm so unworthy. Parang hindi ako makaharap sa Diyos. Remember last week, meron akong share about doon sa tao na naniningil ng buwis. Hindi nga siya makatingin sa langit. Ang tingin ng iba, ang tingin ng isang tao sa kanya ay, tignan mo yan, hindi man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng kanyang dibdib kasi makasalanan siya. Nangungulekta siya ng buwis. Pero for that people, humility is there. Kaya ka hindi makatingin. Ako nga, pag may kasalanan kay Abby, hindi ako makatingin sa kanya. Guilty. Tayo pa kaya, pag may kasalanan tayo sa Diyos, kaya ba agad nating magmalaki? Tumitingin ba agad tayo sa Diyos? Di ba hindi? Lord, patawarin niyo po ako kasi nakayuko tayo. It's a sign of humility. Nahihiya. Kapag Lord, patawarin mo ako kasi nagkamali ako, kasi may ginawa ako. Parang nagmamalaki pa tayo, di ba? Dinadagukan niya ang kanyang dibdib kasi the conscience, yung guilty feelings niya, hindi niya mapigilan. Pero who we are,
Pag nakita ko ba si Paris na nananalangin, tignan mo to, napaka-ipokrito. Nandun pa sa, we do not do that as Christian. Kasi kahit nga nasa jeep, pag may nakita kayong nakayuko, maaaring nagdadasal, meron ako nakikita nagro-rosaryo. Totoo yun. Nagro-rosaryo. Well, whether we like it or not, we really need to show respect. Huwag kang mag-ingay. So yun ang kanyang faith. For the meantime, wala tayo sa posisyon para, pero we do not agree. Hindi tayo agree sa ginagawa niya, but the situation says, just be quiet. And also pray. Ganun yun. The respect is there, but we still on our embracing our own faith. We do not debate. Pag nakikita nating papunta na sa away, yung pag-uusap nyo dahil lang sa inyong paniniwala, then we stop. Not because we want to give up, but God is a God of peace and order. Hindi siya palaaway. Uso ngayon ang road. Ayun. Maya't maya ang dami. Lagi nga ako pinapaalalahanan ng anak ko eh. Siyempre tinatamaan din ako kasi pag mainit ulo, pagka pagka nasa daan tayo, wag tayong makipag-away. Hindi tayo dapat pagsimulan. Kaya lang nagdadamdam ako, pag ang driver si Eric, kampante silang lahat. Pag ang driver ako, ang daming comment. Asawa mo nga, kung makahawak sa ganyan, no? Pero siguro mas kampante na si Eric. Kaya darating ang time, si Eric na talaga ang driver namin. And thanks be to God, hindi na ako magdadrive. Okay? So yan po yun. Next slide. Sabi dito ay kahit ako'y tulad na isang batang ipinanganak nang wala sa panahon, verse 8, untimely born, literally stillborn, or premature, ang kapangyarihan o aborted child. Maraming attempt to describe kung ano ang gustong ipahiwatig dito ni Pablo. Sulat kasi ni Pablo yan eh. Yan, no? Ang malinaw, hindi magandang picture ang gusto niyang i-represent tungkol sa kanyang sarili. Malinaw yung sa sumunod. Meron siyang sumunod na sinabi, sabi ni Pablo, on the next slide, sapagkat ako ang pinakahamak, pinakamaliit, hindi importante sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Remember, yung kanyang historical background, kung paano siya kinuha ng Diyos bilang isa sa mga disipulo, isa siya sa mga taga-tuligsa ng Diyos. When I was in my early high school, first year, I am an active member of Legion of Mary. Nagkakarga ako ng Legion of Mary, palipat-lipat kami sa bahay, tinutuligsa ko yung mga Christian, eto na naman, share na naman ako. That was the time that I really do not understand, really, yung gospel. What I know, kabisado ko yung rosary. What I know, ay guided kami ng pagpaparada until mag-early high school ako, sa college talaga ako nakakilala. Sa mga camp, sa youth camp, at sa mga nag-share sa akin. Kabahagi ng buhay, paglogo ko si Sister Biring Bulaong. Kasi kapitbahay namin sila. Actually, siya yung nag-encourage sa akin to be part of one church. At mula doon, it's a history kung bakit at this time, I know ano ang katuruan at ano yung dapat kong panindigan. So, again, walang regret. Siguro yung mga panahon na yon is for me to understand yung katuruan ng salita ng Diyos. And only by the grace of God,
no? Biyaya lang talaga ng Diyos. Only by the grace of God. Biyaya lang talaga ng Diyos. Sola gratia. Actually, 3 beses niya itong inulit-ulit. Yung salitang grace, no? Awa, biyaya, kagandahang loob. Ito yung undeserved goodness ng Diyos sa Kanya. Una, sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. Sabi dito, I am what I am. Kung ano ang kalagayan niya ngayon, kung ano ang katayuan niya ngayon, yung kaligtasan na meron siya, yung mga pagpapalang tinanggap niya, yung ministeryo niya bilang apostol, lahat yon owning by the grace of God. Tayo, yung ating kalakasan ngayon, ang dami sa atin going to senior moment na, no? Sister Mila, tatay, maraming senior, Sister Tess, no? Lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. At this time of my age, marami kinuha na ng Panginoon. Pero tayo ay patuloy na pinalalakas ng Diyos at patuloy hihiling sa Diyos na ang kalakasang ito ay magamit natin sa pagpupuri. Sister Joanne, malapit na itong mag-retire sa kapulisan pero kailangan pa siya. Malakas pa siya. No? Kaya pa niyang lumaban. Pero darating ang time, physically manghihina tayo. But spiritually, patuloy tayong palalakasin ng Panginoon. Yan. At, next slide. Sa ikalawang beses din, nagamit ni Paul ang salitang grace sa verse 10, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob o grace niyang ito sa atin. Hindi ito in vain. Hindi parang wala lang. Parang hangin lang. Hindi walang epekto o walang bisa. The gospel of the grace of God has transforming power. Binabago at binabago tayo ng Diyos araw-araw. May pagkakataong bumabalik tayo sa ating mga kahinaan, pero dahil sa salita ng Diyos, dahil sa gospel, it transforms us day by day. The gospel is the power of God for salvation. Romans chapter 1, verse 16. So, next slide. Soli Deo Gloria. Ang ending lagi ni Sister Ann sa mga paliwanag niya, sa mga sharing niya is Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Ang papuri at luwalhati sa Diyos lang. Kaya ang sinabi po niya sa verse 11, kaya't maging ako o sila, ito ang ipapangaral namin at ito ang paniniwalaan natin. Ang buhay Kristiyano, ang iglesia na kinabibilangan natin, ang mga ministeryo nito, anumang bagay, anumang pangyayari o kasaysayan sa mundo, lahat yan ay para sa karangalan ng Diyos. For the glory of God, sola scriptura, para malagay sa spotlight ang Word of God, solus Christus. Ano naman ito? Para malagay sa spotlight ang sufficiency of the sacrifice of the Son of God. Sola gratia at sola fide, para malagay sa spotlight ang redemptive work of God. Bilang reformist, we are part of the Word of Grace Reformed Baptist Church, mga kapatid. Please, let us embrace and remember the 5 solas, so that by the time you want to share to anyone, meron kayong maibabahaging mga terminology na atin pong pinanghahawakan bilang reformist. At ang tanong sa atin, sa iglesia natin ay ito, ang salita ba ng Diyos
Ang anak ba ng Diyos? Ang gawa ba ng Diyos ang nasa spotlight? Sa plano mo sa buhay mo, ang Diyos ba ang spotlight? Ang plano mong mag-business, ang plano mong makatapos ng pag-aaral, ang plano mong maging isang leader ng iglesia, will it be God as the spotlight? Because if your answer is no, it will not glorify God anyway. At hindi tayo pagpapalain ng Panginoon, not because ayaw niya, but because our own heart and our own motive is not focusing on the goodness of God. Once again, mga kapatid, ang spotlight sa ating mga buhay, ang sentro ng ating pamumuhay ay palaging nasa spotlight ang pangalan at salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. So, we will have our first communion. Sorry, medyo mahaba ang atin pong sermon today, but because we have visitors, I would like just to give a short explanation that the church are practicing church, tawag dito, pinapractice po ang close communion sa ating iglesia. Na ang ibig pong sabihin,